Kung may tanong po. Yes. Yung sinabi po ni Vice President Sara Duterte na na lahat ng government officials simula sa Malacanang, sa Office of the Vice President, Lahat? sa Senado at sa Kongreso na magpa-drug test, pabor po ba kayo doon? 100% pabor ako doon. Kasi paano ka manunungkulan kung isa kang drug user? Yung psychiatry o psychological test, pabor din po ba kayo doon? Dapat. Dapat. Kasi kung ako'y nanunungkulan at may problema ako sa pag-iisip, baka sipahin kita dyan pag nagkamali. Di ba? Kasi ngayon po may mga survey na lumalabas na parang I think mga nasa top 20 kayo pag doon sa mga malalaking survey. Pero pag naman po doon sa mga katulad ni Sir na nagsasurveys, naumuna po kayo. Ganito. Eto, linawin natin. Ako nagtataka rin kaya gusto ko tanungin din kayo. Pag maliit ang numbers ng respondents, wala ako sa top 12. Pag 77,000 plus, number 2 or number 6 or top 8 ang ranking ko. Kaya paumanhin do sa mga involved sa survey except kay partner kasi ito hindi mo pwedeng questionin yung survey niya kalye survey yun live. Ako mismo parang gusto kong maniwala sa marami nating mga kababayan na may survey na bayaran. Kasi kung ang lahat ng survey ay maayos, dapat ang resulta hindi na masyadong naglalayo. Kumbaga itong si candidate 1 ay nando sa 3, 4, 5 ay kahit sino mag-survey, dapat doon lang siya naglalaro. Pero kung doon sa isang survey, top 3 siya, pagdating doon sa isang survey, wala siya, masyadong parang gusto kong maniwala sa sinasabi ng iba na may survey na hindi maayos. Kasi kaya ko po ito natanong, gawa nga po nung nakaraang eleksyon na unang kandidato bilang representative ng One Rider is wala po kayo noon sa survey pero marami po mga Pilipino ang nagulat nung bigla po kayong nag-number 2. Hindi, ang sagot ko dyan, Brother Jello, ang sagot ko dyan simple. Hindi lahat ng Pilipino nababayaran. Hindi lahat ng Pilipino may nang mag-isip. Mas marami ang matatalinong Pilipino, mas maraming Pilipino ang may prinsipyo, mas maraming Pilipino ang hindi nababayaran. Kasi kung naniniwala ako na majority ng Pilipino ay bayaran, kung naniniwala ako majority ng Pilipino ay mahinang mag-isip, hindi na ako tatakbo. Hindi na ako tatakbo. Kasi matatalo tayo. Matatalo tayo. Last question lang po sa akin. Kung sakali po, no? Kasi syempre po, alam ko naman yung pakiramdam na I think malakas yung chance na manalo. Pero ano po ba yung plano nyo kung sakali lang po na hindi tayo pala rin bilang isang senador? May mga plan A or plan B po ba? Alam mo, hindi naman ako duwag. Matapang ako. Pero ginagamit ko ang talino ko. Ang ikakatakot ko lang, pag hindi tayo nanalo ng senador, pagpepiestahan ng mga tiwali at abusado ang motorista. At pag pinagpatuloy ko ang advokasya ko, sigurado, makukulong ako. Makukulong ako. Makukulong ako. Kasi, gagamitin ang kapangyarihan ng mga nakapwesto para kasuhan ako. Alam mo, pag sinampahan ka ng kaso, may due process. Hindi mo pwedeng sabing aligasyon lang yan. Mapipera at may kapangyarihan ang mga nakapwesto. Kaya, pag nalaglag tayo sa pagkandidato senador, talagang malalagay sa peligro ang advokasya natin para sa mga kapatid nating motorista. Yun lang ay kinakatakot ko. But of course, ako naman sa karanasan ko, lagi kong nararamdaman kung ano yung gusto ng Panginoon, yun ang ginagawa natin Kaya hindi ko pa rin masagot kung sakaling hindi tayo pala rin. Pero nakikita ko lang talaga
parang yung mga tiwali at abusado, parang mga gutom na buhaya na pag nawala tayo sa pwesto, pagpipiestahan ang mga motorista, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi ang gagamitin nila sa akin, yung kanilang puwersa at kapangyarihan. Nangyari na yan eh. Pinagtanggol ko yung rider na nahuli ng enforcer ng MNDA. What happened? Kinasuhan ako. Nagkaroon ng warrant of arrest. Na-aresto ako sa Mindanao. Nakulong ako. Isa lang halimbawa yun. Do you think kung wala ako sa posisyon, yung mga ginagawa kong pagtatanggol ngayon, magagawa ko pa? No. Naalala nga din po namin yung tayo na nakakilala. Ito pala ako sa inyo isa pa. Ano masabi niyo po sa e-bike? Ano bang Sa e-bike pala. Mayroon sa kanya. Ang dami ng e-bike sa akin. Diba? Ang e-bike considered motor vehicle. Pag binasa mo yung definition ng motor vehicle, yan ay motor vehicle. Yan ay isang bagay na parang napabayaan o kaya na-overlook. Hindi nabigyan ng atensyon. Tapos lumobo. Okay? Now, ang sabi mo, anong masasabi ko sa e-bike? Patungkol dyan, ayaw kong banggitin yung sarili kong opinion. Kasi, alam mo, pag representative ka, pag elected official ka, ikaw lang yung tumatayo para sa taong bayan. Kaya ayaw kong sabihin ang opinion ko. Patungkol dyan, dapat ang masusunod, pulso ng taong bayan, hindi yung ating kagustuhan. Kaya sa ngayon, hindi kita masasagot. So, about kasi, di ba sila nakakapag-drive sila ng walang license, walang rehistro yung bikes? Totoo yun. Hindi kasi pwede kapatid, yung bigla na lang naisipan mo eh. Tapos, ganito. Magugulat Diba? lahat. Hindi pwede yun eh. Hindi pwede yung biglang naisip ko tapos bigla kang muli. Hindi naman pwede yun. Dapat may proseso. Dapat laging daanin sa proseso. With public hearing. Yes, exactly. May consultation, public hearing. At pulso ng taong bayan ang gagamitin. Kasi pag may kapangyarihan ka at parang diktador ka na dapat ganito, gusto ko, hindi naman tama at hindi makatwiran. Sa rider po, syempre, rider, hindi natin maiwasan pag-usapan ng traffic. Ano po kaya meron po ba kayong parang solusyon sa traffic na naiisip nyo po bilang personal or naisip nyo ipatupad kung sakaling kayo po ipalalin pong na maging senador? Alam mo, isa sa ng traffic kasi yung engineering infrastructure. At parang may kasikipan na no? Ang isang nakikita ko dyan na pwedeng gawin, no? Yung mga development, medyo ilayo natin sa kamay nila Para, bakit nagsisiksikan dito? Nandito yung parang ang pakiramdam ng mga kababayan natin Pilipino, nandito yung progreso pag-asenso. Kasi, kunwari po, ikaw ay taga Visayas region. Ang hirap ng hanap buhay doon, o kaya malitang kita. Pero dito, ang gaganda ng offers. So, ang nakikita ko talaga dyan, palakasin yung pangkabuhayan sa mga probinsya para hindi mo na kailangan turuan yung mga tao sa kamay nila na doon ka kasi tayo ang gusto natin kasama lagi ang pamilya bakit dumadayo yung mga kababayan nating Pilipino from Visayas and Mindanao, even yung mga taga Luzon, ba't nagsisiksikan dito? Kasi mas maganda yung business opportunity dito pero kung yung business, yung mga pangkabuhayan ay ilalabas mo, I think yun ang the best approach para mapaluwag yung traffic sa Kamaynilaan. Kung may tanong po. Yes. Yung sinabi po ni Vice President Sara Duterte na lahat ng government officials simula sa Malacanang, sa Office of the Vice President, lahat? Sa Senado at sa Kongreso na magpa-drug test, pabor po ba kayo doon? 100% pabor ako doon. Kasi paano ka manunungkulan kung isa kang drug user? Yung psychiatry o psychological test, pabor din po ba kayo doon? Dapat. Dapat. Kasi kung ako'y nanunungkulan at may problema ako sa pag-iisip, baka sipahin kita dyan pag nagkamali. Di ba? Di ba? Mahirap yun Kaya dapat
proteksyon na natin ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng dapat talaga pag ikaw ay politiko o kaya ay kandidato, dumaan ka sa neuropsychiatric test. Ako, PNPA ako, dumaan ako doon si Kong Busita, sigurado dumaan yung pulis yan. Ako, OFW dumaan din. Dumaan ka rin? Baka sa Sa atin. Okay na. Meron pang tanong. Kalimutan mo agad yung unang tanong mo. Ano yung unang tanong mo? Dapat may drug test. Dapat yon kasi unang-una yung integrity, di ba? Tsaka paano naman ako magtitiwala sa iyo kung gumagamit ka? Di ba? Fair yon, fair sa lahat. Fair sa lahat. Panguling tanong, ano po yung huling mensahe nyo dun sa mga tao na nagpapakalat ng fake news at doon naman sa hindi pa alam pero patuloy pa rin na gano'n na po, sinisiraan kayo sa... Simple lang, magbago na kasi yung kawalang yan sa kapwa may katapat na malas. May katapat na malas. Pag kinuwento ko sa iyo, mahabang kwento, marami nang minalas dahil sa kawalang yan sa kapwa. Kasi naniniwala ako may good and bad spirit talaga. Kumbaga, mabuti ka sa kapwa mo, mas mapalad ka. Balasubas ka sa kapwa mo, mamalasing ka, maniwala ka. Pwedeng hindi ngayon, pwedeng bukas. May kanya-kanyang panahon yan eh. So sa inyo, salamat. Na-holds bar ka ha? Eh, naman naman kasi kami ko, nag-ano tuloy ako dyan. Siya yung matras. Siyang nagulat eh, no?